diba, friendship? Okay, friendship, tama po ang inyong narinig. We are back para painitin na naman ang inyong tanghali dahil malapit na ang summer. Anino? At ay ito ang Starbucks! Hi, friendship! Hi, friendship! Nandito ka na! Wala ka na sa Baguio! Bakit parang wina-wish mo? Nasa Baguio pa rin ako ngayon. Oo, Pero in sana- fairness, ang ganda ng opening spiel mo. Ha? Ang I ganda like doon, it. sinabi ko lang, we are back para painitin na inyong tanghali dahil malapit na ang summer. Maganda ba yun? Yes, exactly! Dahil 4S, diba? Sun, sea, sand, sky. I love it! Okay, eto na po, magsimula na po tayo. At kesa maubos ang oras natin sa kwento ng tungkol sa summer. Si Ama naman po ngayon ay wala dahil siya po ay nag-interview kagabi, napuyat siya. Kung sino ang in-interview niya ay malalaman po natin yan mamaya. Nako, friendship, I'm so sure na napansin ng ating mga audience na bago yung set natin. Kasi Oo nga nga. wala si Boy, di ba? Siya lang naman yung lagi nagsasuggest ng pabilog-bilog na gano'n. Hindi ko naman maintindihan bakit gusto niya yung bilog. Okay, friendship, mabuti pa ako na lang magpakilala sa ating guests, mga kaibigan. Secretary Italiano Aguilera. Maraming salamat, ma'am. Hello po, magandang hapon po, Maraming salamat. Secretary. Ikinagagala kong maging panauhin na dito sa pinagpipitagan ng palabas. Kasama siyempre ang iginagalang na si Miss Ay. Ay, hello po, hello po. Excuse me. Bakit hindi mo ako binanggit? No offense, Kissy. Okay ka rin naman na host. Yun lang, alam mo naman na magkaiba ang kulay natin. Sumugluta kayo ako. Anyway, what happened to your hair? Pasensya na kayo, ha? Pagsilip ko kagabi doon sa kotse ng bintana ko, hinangin bigla yung etong si number 1. Yun yung tawag ko doon sa sinusuot ko na original. Kaya habang hinangin yon, eto munang si number 5 na pang-gimmick ko. Pinapahanap ko pa kasi sa FBI eh. Aba, may mga number pala yan. Oo Ano? nga pala. Well, anyway, Secretary, ipakilala na natin yung next guest natin. Friendship call, dugong na go. Ay, teka, ba't mo ni-reveal? Ipapakilala ko pa sana siya ng maganda eh. Surprise po ba yun? Oo, ano ka ba? Siya po ang ating guest, pero ang kaibahan po nito ay merong silang remote telecast sa Malacanang Palace. Pasensya na kayo, baka medyo meron tayong delay. So mga kaibigan, President Rodney Dugong Duterte! Salamat, Martin. Salamat. Sorry kung nahuli nyo kong pa-relax-relax dito kasi pag nasa Malacanang ako, talagang relax lang ako dito. Pero salamat at nandyan kayo, si Italiano. At hindi naman ko birthday to. Bakit kailangan pa ng surprise? But all the people of the Philippines, I would like to say good afternoon, everybody. What is your physical Okay, maraming pong salamat. Thank you, Sir President and Sir Martin. Yeah, salamat po. Isa pong malaking karangalan na maka-guest naman po ako sa inyong show. At, pero ang sinasabi ko po sa media ay hindi po palabas. At papasok po yun. Salamat po. Hindi ko naintindihan ang sinabi mo, Martin. But anyway, let's start na. Kasi last night, in-interview ni Boy si Senator Laylay. So may mga sinabi siya na gusto naman namin hinga ng reaksyon. Kaya everyone, let's watch this. Oh my gosh, Boy! What happened? Teka. Parang akin yung suot niya. Teka lang po. Secretary, baka pareho lang. Baka pareho lang kayo, nagkapareho lang. Hindi sa inyo yun. Ituloy na po natin yung interview. Play VTR. Go. Salamat sa pagpapaunlak, Senator. Maraming salamat. Isang karangalan ang mabisita mo ako sa aking munting tinutuluyan. Hindi man aircon ang lugar, nandiyan naman ang aking mga suporta para bigyan ka ng comfort.
Masisipag yan, boy. Sobrang comfort po ata ito. Pero pasensya na ka na, Senator. Tatanggalin ko muna ito kasi medyo nalulunod po ako sa hangin. Excuse muna. Bakit, matanong ko lang, boy, bakit pa kasi Mainit. kailangan nagsuot ka pa ng ganyan? Eh, alam naman namin na wala ka namang buhok. Huwag mong itulad ang sarili mo sa ibang tao na nagpapanggap na, sa totoong buhay naman, yung patilya nila galing sa bangs nila. Pasensya na po kasi ito hulog ng langit. Kagabi po habang bumabiyahe ako ay sumilip ako sa bintana ng aking sasakyan. Yes. Biglang may nahulog po sa aking ulo. Kaya sinuot ko na pa ito. Mukhang sandali lang. Hindi po sa akin yan. Mukhang may pinatatamaan po yata kayo. Teka po, Secretary, ano po bang masasabi niyo doon? Yan ang hirap sa kanya. Yak-yak ng yak-yak. Wala naman siyang pruweba pero ipinipilit niya. Unang-una, dapat ay meron kang hawak na katibayan. Oh, you mean dapat may hawak siyang wig? Friendship, ay naku, pasensya na po kayo sa friendship ko. Medyo ganyan lang po talaga yung magtanong. Mr. President, Oh, ano po ang reaction niyo tungkol doon? Mr. President, ano reaction? po yung ginagawa niyo? Boy, hindi, relax lang ako dito. Reaction, alam mo naman yung action speak louder than Senator Chillanes. Mr. President, but Kissy speaks louder than Senator Chillanes. I know, right, Martin? Anyway, let's continue na. Senator, isang Yes, mabilis boy. na fast talk lang po. Siyempre, mabilis nga. Okay Narinig po. niyo po. Yes po. Ano po yung tanong Tapos na po, sa sobrang bilis. Hindi ko man lang namalayan po. Joke lang, Senator. As usual na fast talk. Senator, tuyo o chocolate? Chocolate po. Galing kay ex-Senator Bingbong. Ay, tuyo na lang pala po. Mas matamis po yata yung tuyo. Opo. Yun lang, Senator. Mabilis po. So, moving on. No na. Senator, siguradong nakarating na isa inyo ang mga balita na pinagtatanggal daw sa chairmanship ang mga komiteng hawak ng mga kapartido mo. What can you say about it? No na. That is what I'm trying to say po. Sa first pa lang po, it was expected. Hindi ba ako nga po ang dati tinanggal po nila as Committee on Justice. Kaya ang masasabi ko na lang po, sa 4 na kasamahan ko, the worst is yet to come. Naku, ano po ang ibig niyo pong sabihin na the worst is yet to come? Pakikialaman na din ang love life nila. Kaya pangtanggal stress, dapat maglagay sila ng scarf tulad ko. Gaya ni Secretary Aguilera, stress din yan, kaya naglagay din ng pwedeng ipatong sa katawan, sa ulo nga lang niya na ipatong. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Kasi nangalingan, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Sigurado ako na nagagalit na ngayon si Secretary Aguilera. Ngayon mismo, nagagalit yan. Sandali lamang po, any comment, Mr. President? Kung ako ang tanungin nyo dito, wala akong masasabi. Nakakulong na siya, kaya no comment ako dyan. Wait lang, Dugong. Naka-hold is different sa nakakulong, ha? Wala namang pinakaiba yun, Kissy. Martin, meron. Ang hold is hawak, right? And then yung detain is pretty much the same thing. Alam niyo po, pasensya na po, dahil marami po tayong controversial ngayon sa tanong ni Boy, pero kailangan muna natin mag-commercial. Kaya, dyan lang po kayo at pagbabalik ang Starbucks! We're back at kasama
pa rin po natin ngayon ang ating Secretary Italiano Aguilera at sa Malacanang Palace naman po ay nandun ang ating President. Sir President. Okay? Yes, Eileen, nandito kami. At ikaw ba si President? Ba't ikaw na yung sagot ng sagot? Sorry, Mr. President, pero I believe ako po ang Communication Secretary, kaya ako po yung nakikipag-communicate. Eh bakit inaaway mo yung mga reporters? Ay, miscommunication po yan, Mr. President. Yes. Buti na ganun. Perfect! Hindi ko ng miscommunication secretary. Bakit ka nagtatakip? Yak-yak ka ng yak-yak. Yak-yak ng yak-yak. Masanay ka na. Pwede naman joke kahit hindi kalbo, di ba? Joke din naman kalbo. Recording pa pala tayo. Sorry. Akala ko recording, interview ng interview. Bakit di na nakakapag-comment yan si Dilema? Mr. President, kahapon po sila nag-record. Baka coincidence lang po yun. Anyway, moving on, panoorin po natin ang VTR. Senator. Yes, boy. Kumusta po kayo? Gusto niyo po ba ng nilagang saba? Alam mo, boy, gusto ko mang tanggapin ang iyong nilagang saba, pero pangit yatang tumanggap ng saging kapag nakakulong ka. Kasi last time nakakita ako ng ganun sa Manila Zoo. Oo, nag-abutan ng saging. Pero since I'm not, and I know for a fact that I am not an animal, I am not so fine. Pero pinipilit ko na nagwagi sila ngayon, pero hindi pa po tapos ang laban. At sa'yo, at alam mo kung sino ka, hindi ako galit sa'yo. Kapit lang. Alam ko ang iyong kalagayan at kinalalagyan. Papadalhan kita ng duyan. Dugong and Martin, sa inyo na muna tayo Sino ba yung tinutukoy ni Senator na padadalhan niya daw ng duyan? Ay, baka ang kanya mga kapartido, Kissy. Martin, mali ka na naman dun. Imposible kapartido niya yung padadadahan niya ng duyan, di ba? Alam mo naman yung mabigat si Senator, yung kaibigan niya si Milon. Mabigat yun. Ay, baka bumagsak yun. Baka mamaya, komportahin ka na naman ng ex-president si Fidelity, sabihin mo, o sasabihan ka na naman na hindi mo na naman alam yung mga sinasabi mo. Kaya ayusin mo. Dapat iniisip mo muna lahat ng sasabihin mo. Eh, Mr. President, ba't kayo pag nagsasalita kayo ng bad words? Eh, iniisip ko yun. Namimili ako kung ano yung mga bad words na sasabihin ko, na mga gagamitin ko sa speech ko. Opo. Pero, alam mo, Martin, Po. mayroon akong paboritong bad words. Ano po yun, Mr. President? Ang paborito kong bad word, Mr. President, wait lang po. Tanghali po tayo ngayon. Bawal po yung mga ganyan salita. Kukunin po namin ang komento ni Secretary Aguilera. Sino po sa palagay nyo ang bibigyan ng duyan ni Senadora Dilema? Ay, walang kaduda-duda. Si Senator Trillanes yun. Kasi, alam niyo naman, kailangan niya yun kasi susunod na siya. Oh my gosh! Pinagbabantaan niyo ba si Senator Trillanes? Kau naman, Kissy. Bibiro lang ako. Alam mo na, nagpapatawa. Sa bagay, pwede ka naman talaga magpatawa. Pinapayagan naman namin magpatawa si Boy, so sige, ikaw din. May ibig ka ba sabihin, Kissy? May ibig ka sabihin? Me? Huh? Of course! Yes! Joke lang. Alam mo, kayo lang ni Boy ang pwede magpatawa. Nagpatatakip ko na naman! Yak-yakan ng yak-yak. Anyway, let's move on na, friendship. Okay, kung hindi si Senator Trillanes o ang mga kapartido niya ang pagbibigyan ng duyan, sino kaya? Well, friendship, si Senator Laylay lang ang makakasagot niyan at si Boy lang ang makakapagtanong niyan. Kaya alamin na natin ang answer, okay? Play VTR! Senator Laylay, Yes, boy. alam kong itatanong ito ni Kissy.
knowing her. Kaya ang itatanong ko po sa inyo, Senator, Yes, boy. sino po ba ang sinasabi ninyong pagbibigyan nyo ng duyang? Boy, maaari mo bang bigyan mo lang ako ng ilang minuto? Sige po, you have all the time. Okay, No. okay na. Sige, sasagutin ko na. Boy, ang nais kong bigyan ng duyan ay... Hindi sasama loob ko, pinagplano mo man ako. Ikaw pa rin ang laman ng puso mo. Alam kong sa pagtulog mo, naaalala mo ako. Dahil sa duyan na iaanay ko sa'yo. Sa detensyon, magkahiwalay man tayo. Ang puso ko mananatiling sa iyo. Naaalala mo ba ang mga happy moments? Gaya na naghahabulan tayo. At alalahan mo, malambing na pagtawag ko sa'yo ng wrong.